batang historians! Ako, si Teacher Sunshine, ang magbibigay liwanag sa paglalakbay mo sa mundo ng kasaysayan. Halina at tunghayan natin ang mga kaganapan sa nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan at maging handa sa hinaharap. Lahat ng ito ay ating lalakbayin sa ating Araling Panlipunan o ARPAN, kung saan ang ating aralin are panalo! Kamusta ka, batang historian? Handa ka na bang makinig, mag-isip at magbahagi? Tara, ihanda mo na ang iyong module, sulatan at panulat para masimulan na natin ang ating aralin. Narito ang ating barko ng kaalaman upang ihatid tayo sa ating paksang tatalakayin. At para makasakay ka sa barkong ito, ay magbabalik-aral muna tayo sa nakaraang aralin. Tungkol saan nga ulit ang paksang tinalakay natin noong nakaraang araw? Kung ang sagot mo ay tungkol sa kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Amerikano at Pranses, tama ka! Kung saan, huling tinalakay ang paksa tungkol sa Rebolusyong Pranses. Narito ang mga kaganapan o pangyayari noong Rebolusyong Pranses. Nais kong pagsunod-sunurin mo ang mga ito mula bilang 1, pinakauna, hanggang 4, pinakahuli. Handa ka na ba? Mayroon kang 10 segundo para mag-isip. Simulan na natin! Ngayon, iwasan na natin ang iyong sagot. Kung ang sagot mo sa unang kaganapan ay pagtutol sa absolutong monarkiya dahil sa labis na kapangyarihan at kahinaan ng pinuno, tama ka! Kung ang sagot mo naman sa ikalawa ay pagsugod sa Bastille at pinakawalan ang mga nakakulong dito, magaling! Kung ang sagot mo sa ikatlong kaganapan ay pagdeklara ng France bilang isang republika at naganap ang Reign of Terror, mahusay! Kung sa ikaapat o ang huli mong sagot ay pagsagawa ni Napoleon ng kudeta at itinatag ang consulate na nagpawakas ng revolusyon, napakahusay! Ngayon ay nakasakay ka na sa ating barko ng kaalaman. Maglalayag na tayo sa iba't ibang bansa sa Europa upang tuklasin ang mga kaganapan sa ating kasaysayan. Narito ang mapa na magsisilbing gabay sa ating paglalayag. Batay sa ating mapa, saan dito matatagpuan ang Great Britain na ngayon ay bahagi ng United Kingdom? Sa anong kulay ito? Kung ang sagot mo ay green, tama ka! Dahil ang mga bansang England, Wales at Scotland na bumubuo sa Great Britain noon ay bahagi ngayon ng United Kingdom. Saan naman dito matatagpuan ang France? Kung ang sagot mo ay yellow-green, mahusay! Hanapin naman natin ang Spain. Sa anong kulay ito? Kung ang sagot mo ay sky blue, magaling! Ngayon, hanapin naman natin saan dito matatagpuan ang Portugal. Anong kulay ito? Kung ang sagot mo ay red, mahusay! At panghuli, saan naman dito matatagpuan ang Netherlands? Anong kulay ito? Kung ang sagot mo ay violet, magaling! Ngayon, batang historian, ano ang napansin mo sa mga bansang ating pinuntahan? Ano kaya ang kaugnayan ng mga bansang ito sa isa't isa? At ano kaya ang malaking bahaging ginampanan nito sa ating kasaysayan? Lahat ng ito ay ating malalaman sa pagtalakay natin sa ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo. Sa leksyong ito ay aalamin natin kung ano ang mga dahilan na nagtulak sa mga Europeo na ipagpatuloy at paigtingin pa ang imperyalismo. Ano ang mga kaganapang nangyari sa ikalawang yugto ng kolonyalismo? At ano ang malawakang epekto nito? Lahat ng ito ay masasagot natin sa pagpapatuloy sa ating aralin. Bago ang lahat, alamin muna natin ang kahulugan at pagkakaiba ng kolonyalismo at imperyalismo.
Ang kolonyalismo ay ang tuwirang pananakop ng isang bansa sa iba pa upang mapagsamantalahan ang yaman nito o makuha nito ang iba pang pangangailangan mula sa isang kolonya. Sa madaling sabi, kapag sinakop ng isang bansa ang isa pang bansa, ito ay tinatawag na kolonyalismo. Ang imperialismo naman ay ang dominasyon ng isang makapangyarihang nasyon sa aspetong pampolitika, pangkabuhayan at kultural na pamumuhay ng mahina at maliit na nasyon upang maging pandaigdigang makapangyarihan. Sa madaling salita, kapag ang isang makapangyarihang bansa ay nanakop ng maliliit at mahihinang mga bansa, ito naman ay tinatawag na imperialismo. Ngayon ay dumako na tayo sa mga mahalagang salik o dahilan na nag-udyok sa mga makapangyarihang bansa na manakop. Tandaan lamang ang mga letrang P, I, at E o PI na ang ibig sabihin ay politika, imperialismo, at ekonomiko. Unahin natin ang letrang P o politika. Ano kaya ang pampulitikang dahilan na nagpasimula sa ikalawang yugto ng kolonyalismo? Nanakop ang mga Europeo sa ikalawang yugto ng kolonyalismo dahil mayroon silang kaisipang social Darwinism. Nag-ugat ito sa teorya ni Charles Darwin, may akda ng On the Origin of Species by Means of Natural Selection na iniangkop ng mga Europeo para sa sarili nilang adhikain na ikatataas ng kanilang lahi. Isa itong uri ng racism na kung saan ang mga Europeo, ayon sa kanilang paniniwala, sila ay natatangi at may mataas na uri ng lahi, samantala ang mga Aprikano, Asyano at mga katutubo ng Amerika ay mababang uri ng lahi. Ang mga Amerikano naman ay may paniniwalang manifest destiny, na kung saan sila ay naniniwala na nakatadhana ang kanilang lahi at may basbas ng langit na palawakin at angkinin ang mga bansa. Kahit sa kasalukuyang panahon, di ba? Minsan ay nakararanas pa rin tayo ng hindi pantay na pagtingin o pagtrato dahil lamang sa pinanggalingan ng lahi. Lagi mo sanang tatandaan na kahit anuman ang ating lahi, kulay ng balat o itsura, magkakaiba-iba man tayo ng katangian, dapat manaig ang respeto at paggalang sa bawat isa. Dahil lahat tayo ay nilikha ng Diyos ng pantay-pantay at may angking kagandahan. Sunod naman ay ang letrang I o imperialismo. Ang mga Europeo ay nanakop ng mga maliliit o mahihinang bansa upang mapalawak ang kanilang nasasakupan. Para sa kanila, ang mga kolonya o ang mga nasakop nilang bansa ay simbolo ng kadakilaan. Kung kaya't ninais nila na manakop upang may maipagmalaki ang kanilang bansa at madaig ang kanilang mga karibal. Mayroong iba't ibang uri ng imperialismo, kung saan ang mga makapangyarihang bansa ay may iba't ibang paraan ng pananakop. Ito ay ang KSP. Ito ay ang kolonyalismo, sphere of influence, at protectorate. Ang kolonyalismo ay ang tuwirang pagsakop at mamamahala ng dayuhang mananakop sa isang bansa. Pag sinabi namang sphere of influence, ito ang tawag kapag ang isang lugar o maliit na bahagi ng isang bansa ay kontrolado ng makapangyarihang bansa, ang pamahalaan at politika nito. Ang protectorate naman ay tumutukoy sa mga bansa na nasa ilalim ng dayuhang pamamahala upang mabigyan ng proteksyon laban sa paglusog ng ibang bansa. At panghuli ay ang letrang E o ekonomiko. Ano naman kaya ang pang-ekonomikong dahilan bakit nanakop ang mga Europeo sa ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperialismo? Isa sa pangunahing dahilan kung bakit sila nanakop ay dahil sa industrialisasyon o Industrial Revolution. Alam mo ba na sa panahon ng Industrial Revolution, lumaganap ang paggamit ng mga makinarya na unang nagsimula sa Europa, partikular sa Great Britain. Dahil sa industrialisasyon, napabilis ang paggawa ng mga produkto. Hanggang dumating sa punto na labis-labis na ang mga produktong nagawa nila. Ang mga sobrang produktong ito ay tinatawag na surplus.
kung kaya't ito ang nag-udyok sa mga Europeo na humanap ng mga pamilihan o lugar na paglalagakan ng mga produkto. At ito ang tatlong dahilan na nag-udyok sa mga makapangyarihang bansa na manako. Muli, ano-ano nga ulit ang mga ito? Ano ang acronym na dapat mong tandaan? Kung ang sagot mo ay P-I-E na ang ibig sabihin ay politika, imperialismo at ekonomiko, mahusay! Ngayon ay dumako naman tayo sa mga kaganapan na nangyari sa ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperialismo. Mayroon tayo dito mga larawan. Alin dito ang larawan ng kontinente ng Afrika? At alin naman dito ang larawan ng kontinente ng Asya? Kung ang sagot mo ay ito ang Afrika at ito naman ang Asya, tama ka! Unahin nating talakayin ang imperialismo na naganap sa Afrika. Alam mo ba na ang Afrika ay dating tinawag na Dark Continent dahil karamihan sa mga Europeyong explorer ay pamilyar lamang sa hilagang Afrika, subalit hindi pa nila lubusang nagagalugad ang buong Afrika. Ating kilalanin si David Livingstone. Siya ay isang manlalakbay na nagmula sa Scotland na nakarating sa Afrika. Ginalugad niya ang Afrika at sumulat ng kanyang obserbasyon at karanasan dito. Dahil sa kanyang eksplorasyon, nagkaroon ng interes ang mga Europeo at nagsimulang mag-agawan sa lupa at likas na yaman na makukuha sa Afrika. Upang maiwasan ang digmaan, isinagawa ang Berlin Conference noong 1884 upang magkaroon ng maayos na hatian ang mga bansang ito. Ang mga bansa na nagkaroon ng lupain sa Afrika ay ang Belgium, France, Germany, Italy, Portugal, Spain, at United Kingdom. Tanging Liberia at Ethiopia lamang ang hindi napasa ilalim ng mga Europeo. Ang susunod nating tatalakayin ay ang imperialismo na naganap sa Asya. Narito ang mapa na nagpapakita ng Asya noong bahagi ng ika-20 siglo sa ilalim ng iba't ibang imperialista. Halina at isa-isahin natin ang mga bansa sa Asya na nasakop ng mga kanluranin. Makikita ang bansang Pilipinas ay naging kolonya ng Spain, pagkatapos nito ay sinundan naman ng pananakop ng United States. Makikita naman natin ang mga bansang nasakop ng Great Britain tulad ng Malaya, Singapore at Burma. Samantala, ang mga bansang nasakop ng France ay Vietnam, Laos at Cambodia. Maliban dito, ang bansang Indonesia ay nasakop ng Netherlands. Sa gawing Timog Asya, ang bansang India ay pinag-agawan ng French, Portuguese at British. Pagkatapos ng 7 Years' War, nanaig sa India ang kapangyarihan ng mga British. Dito, itinatag ang English East India Company noong 1874 bilang tagapamahala sa India. Sa mga bansa sa Asya, ang Thailand ang tanging bansa na hindi nasakop. Subalit, kinailangang ibigay ang ilang teritoryo nito upang hindi tuluyang sakupin ng British at French. Gayon din ang Korea. Dahil sa pagiging Hermit Kingdom, ito ang naging proteksyon nito dahil hindi pinayagan ang mga dayuhang makipagkalakalan. Panghuli ay ang imperialismo sa China, kung saan nagkaroon ng digmaang opyo. Ano nga ba ang opyo? Ang opyo ay isang uri ng ipinagbabawal na gamot na nakukuha mula sa halamang Papaver somniferum. Pero bakit ito tinawag na digmaang opyo? Tinawag itong digmaang opyo dahil sa hindi pagtanggap at pagsunog ng China sa mga produktong opyo na galing sa England. Dahil dito, nagalit ang bansang England at hinamon ng digmaan ang bansang China. Naganap ang unang digmaang opyo sa pagitan ng China at Great Britain noong 1839 hanggang 1842 kung saan natalo ang China at pinirmahan ang Treaty of Nanking. Sa kasunduang ito ay nakapaloob ang pagbubukas ng China ng 5 daungan para sa kalakalan, pagkakaloob ng Hong Kong sa Great Britain, at pagbabayad pinsala ng $21 milyong dulot ng digmaan.
Naganap ang ikalawang digmaang opyo sa pagitan ng China at magkakamping France at Great Britain noong 1856 hanggang 1860, kung saan natalo muli ang China at lumagda sa Treaty of Tientsin. Nakasaad sa kasunduan ang pagiging legal ng kalakalan ng opyo, proteksyon sa mga misyonero ng Katolisismo, pagbubuwis at pagbubukas ng 10 mga daungan para sa dayuhang kalakalan. Sa imperialismo sa China, hindi rin nagpahuli ang Japan. Nagkaroon ng digmaang Sino-Japanese noong 1894 hanggang 1895 kung saan natalo ang China at lumagda sa Treaty of Shimonoseki. Ilan sa mahalagang probisyon sa kasunduang ito ay ang pag-angkin ng Japan sa ilang bahagi ng China tulad ng Formosa o Taiwan, Port Arthur at Liaotung Peninsula. Walang nagawa ang China sa imperialismong kanluranin at Japan. Nagkaroon sila ng eksklusibong karapatan sa teritoryong nakuha nila. Dahil naiwan sa hatian ang United States, iginiit nito na magkaroon ng patakarang open door policy. Winakasan nito ang sphere of influence sa China at nagkaroon ng pantay na karapatang pangkalakalan dito. Sa ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperialismo, mapapansing hindi lamang ang mga bansa sa Europa ang nanakop, kundi maging ang Japan at United States ay nakipagsabayan din. Ang Japan ay lumakas sa pamamagitan ng modernisasyon, samantala ang United States mula nang lumaya sa revolusyon ay nagpalawak ng teritoryo at kalakalan dahil na din sa kanilang paniniwalang manifest destiny. Nasakop ng United States ang mga bansang Guam, Pilipinas at Puerto Rico. At ito ang mga pangyayaring naganap sa ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperialismo. Ang mga pangyayaring ito ang nagdala ng malawakang epekto sa mga bansang nasakop. Ang kolonyalismo at imperialismo ay may mabuti at hindi mabuting epekto. Ang mabuting epekto ay ang pagkakaroon ng sistema ng edukasyon, pagtatayo ng mga infrastruktura, panibagong sistema ng pagtatanim at modernisasyon. Samantala, ang hindi mabuting epekto ay pang-aabuso at pang-aalipin, pagkamkam ng mga likas na yaman, pagkakahati ng mga teritoryo, at pagbabago ng kultura. Ayan, batang historian! Ang dami nating napag-usapan at napag-aralan sa araw na ito sa mundo ng kasaysayan. Ngayon naman ay pagyamanin natin ang iyong isipan sa ating gagawin. Basahin at unawain ang bawat katanungan. Isulat ang wastong sagot sa iyong sagutang papel. Ano ang tawag sa tuwirang pananakop at pamamahala ng dayuhang mananakop sa isang bansa? Kung ang sagot mo ay kolonyalismo, tama ka! Ano ang tawag sa paniniwala ng United States na nakatadhana at may basbas ng langit na palawakin at angkinin ang mga bansa? Kung ang sagot mo ay manifest destiny, magaling! Ano ang tawag sa paniniwala ng mga Europeo na natatangi at mataas na uri ang kanilang lahi? Mahusay kung ang sagot mo ay Social Darwinism. Kung ang lahat ay naitama mo, para sa iyo ang 2 finger heart na ito na may kasabang ngiti. Upang mas matiyak ko na ikaw ay may natutunan at nakinig sa ating aralin, isagawa natin ang isang pagsusulit. Kung tama ang pangungusap na babanggitin ko, mag-thumbs up ka. Kung ito ay mali naman, thumbs down. Maliwanag ba? Simulan na natin! Sa pananakop ng mga dayuhang kanluranin sa Africa at Asia ay maraming naganap na pang-aabuso, pang-aalipin, pagsasamantala at paghahati ng mga teritoryo. Kung ikaw ay naka-thumbs up, tama ka! Lahat ng bansa sa Asia ay nasakop ng mga kanluranin. Tama ka kung ikaw ay naka-thumbs down. Ang mga bansa sa Europa ay nagdigmaan sa isa't isa upang masakop ang mga bansa sa Africa at Asia.
Kung ikaw ay naka-thumbs down, mahusay! Muli, kung lahat ay naitama mo, para sa iyo ang dalawang finger heart na ito na may kasamang ngiti. Mahusay, batang historians! Mukhang natutunan mo na nga ang ating aralin. Ngayon, bilang paglalahad sa ating napag-aralan ngayong araw, tandaan lamang ang mga dahilan sa ikalawang yugto ng kolonyalismo. Ang P ay E, politika, imperialismo, at ekonomiko. Tulad ng nangyari sa ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperialismo, hanggang ngayon ay may nangyayari pa rin hidwaan sa pag-aangkin ng mga lupain o teritoryo. Halimbawa nito ay ang pag-aagawan sa teritoryo ng West Philippine Sea. Bakit kaya ito pinag-aagawan? Ano-anong bansa ang sangkot sa isyong ito? Paano kaya ito masusolusyonan? Kaya naman, may iiwanan ko sa iyong isang gawain. Sumulat ng sanaysay tungkol sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Dito na nagtatapos ang ating aralin. Abangan mo ang mga susunod pang pag-uusapan sa mundo ng kasaysayan. Dito lang yan sa asignaturang Araling Panlipunan o ARPAN kung saan ang ating aralin are panalo. Muli, ako si Teacher Sunshine, ang iyong gurong gabay. Paalam!